Grabe ka idol, ang gira dyan sa Middle East ka idol. Pag hindi yan matigil ka idol, ang buong mundo ay maghihirap ka idol. Grabe yung gira ng ibang bansa ka idol, no? Nakakalungkot intindihin ka idol at isipin ay yung gira dyan, pahirap din sa atin ka idol. Alam nyo po ka idol, bakit tayo naghihirap ngayon dahil sa mga bilihin. Sobrang taas ang bilihin, lalo na po sa produktong petrolyo. Ako, ang pamumuhay ko ay pamamasada lang din. Sa mga katulad ko na namamasada, apektado talaga tayo. Kasi yung mga produktong petrolyo ay nagsitaasan lagi lahat. Nagsitaasan lahat. Ito po yung bakbakan dyan sa Middle East. Pag hindi yan mahinto, ay talagang apektado tayo lahat. Lahat kasi ng mga bilhin ay aakyat talaga yan. Ay yung mga produktong petrolyo, yung mga tanker dyan, natingga na yan sa Strait of Hormuz. Hindi na kasi yan makadaan. Harangan ng mga taga-Iranian yan. Dahil gaganti yan sila sa US. Gusto yata ng Iran na lumpuin ang buong mundo. Para ang US, ma-pressure ang US na hinto na yung pag-atake nila sa Iran. Kasi yan dyan ka idol, yung dalawang panig, hindi yan magpapaawat. Pagpapataasan niya sila ng pride ka idol eh. Ang problema dyan, ang mga pareho nating mahirap na bansa, apektado talaga tayo kasi importer lang tayo ng mga langis sa ibang bansa, nakadepende lang tayo eh. Iwan ko lang sa ibang bansa, may mga reserve din sila. Ang Pilipinas parang may reserve naman yata pero hindi tatagal. Ito ka idol, panoorin nyo po ang video ito ka idol. Ang balitang ito ay galing po ito sa NET 25. Panoorin nyo po ang buong video ka idol at ibabahagi ko sa inyo. Ayan na po ka idol, panoorin nyo po ang buong video ka idol, ibabahagi ko po sa inyo. Kontra sa Iran. Ayon po sa US Central Command o CENTCOM, tugon nila ito sa naunang ikinasang surprise attacks ng Iran ngayong linggo. Pinuntirya ng naturang large-scale attacks ng US ang mga gusali na pagmamayari ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Kabilang narito ang military command centers, missile at drone facilities, coastal surveillance at defense sites. Sa ulat ng Iranian media, tinamaan ng US military ang lugar ng Hormozgan province kasama na ang Qeshm Island at Kish Island. Bagong pag-atake, naglusad ng missile strike ang Iran laban sa base militar ng Estados Unidos sa Jordan bilang tugon sa tinawag nitong acts of aggression ng Estados Unidos. Gayunman, sinabi ng US CENTCOM na kanilang na-intercept ang nasabing pag-atake. Kaugnay nito, mahigit sa 50,000 US service members ang pinakalat sa Middle East bilang paghahanda sa mga magiging pagkilos ng Iran sa rehiyon. Samantala, tinamaan ng drone attack ang oil tanker ng US malapit sa Damietta, Egypt, sa ulat ng Egyptian Petroleum Ministry. Dalawang barko ang napinsala ng pag-atake, ang Energos, Winter and Gaslow Salem. Hindi patiyak kung sino ang naglunsad ng drone attack, ngunit sinisina ni US President Donald Trump ang Iran sa insidente. Anya, oras na ngayon ng Iran o ng US na gumanti sa Iran. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Kaugnay ng mga pagtindi ng tensyon sa Middle East, muling sumampa sa above $90 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa tala ng world market, umaakyat panaog ang presyo ng Brent crude sa pagitan $90 at $92 per barrel, habang ang West Texas Intermediate naman ay umabot sa $83 per barrel levels.